Hindi ako makapaniwala, sa wakas ay ginagawa ko na ang ikalawang bahagi ng ang kahinaan ng bawat F1 driver. Sa wakas ay nakahanap ako ng oras para gawin ang video na ito. Kung hindi nyo pa napapanood ang unang bahagi, tingnan ang comment section dahil doon ay tinatalakay natin si Sid mula sa Ice Age, ang sorpresang si Pikachu Perez, ang magiging profesional na tennis player, ang Viking, si The Incredible Hulk, ang lalaking nagsasabing, na, I'd win, ngunit natatalo ng husto, ang lalaki mula sa Cars 2, si George Washington, ang Pranses na ayaw ng ilang tao, at ang driver ng Ferrari na may problema sa pag-iisip ngunit lubos na tapat. Ngayon, ilalabas natin ang mga pinakamalaking kahinaan ng ilan sa inyong paboritong F1 driver, mula sa mga nagmamaneho ng napakabilis ngunit pinipigilan ang kanilang sasakyan, hanggang sa mga may mainit na ulo at mga desisyong nagpapahamak sa kanilang karera. Manatili hanggang dulo dahil may isang driver na ang kahinaan ay sadyang nakakagulat at nakakamatay. Si Alex Albon ay isa sa mga pinakamababait na driver sa grid at totoo, napakahirap na hindi siya magustuhan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging nice guy, ang kanyang pangunahing kahinaan ay ang pagiging nasa isang Williams. Walang masamang ibig sabihin sa koponan, mas maganda na ang kanilang performance kaysa dati, ngunit napaunlad ni Alex ang kanyang kasanayan sa isang kahanga-hangang antas na sa tingin ko. Hindi sapat ang isang Williams para maipakita kung gaano siya kabilis. Parang si Nico Hülkenberg ulit, kayang dalhin ni Alex ang sasakyan sa mga posisyon na hindi magagawa ng ibang driver. Ngunit sa kung anong kayang ibigay ng sasakyan, hanggang doon lang ang kanyang mararating sa pagkuha ng magandang resulta sa karera. Lubos na gumaling si Alex simula noong nasa Red Bull pa siya at nararapat lamang sa kanya ang isang sasakyang mas malakas upang hindi nito pigilan ang kanyang tunay na kasanayan. Maaaring makita natin yan sa hinaharap. Posibleng lumipat siya sa Mercedes sa 2025. Nagpakita si Alex Albon ng maraming kasanayan, lalo na sa Canadian Grand Prix kung saan siya nagdepensa ng halos perpekto. Kung sinubukan yan ni Logan Sargent, iba ang mangyayari at posibleng magkaroon ng red flag. Gayunpaman, hindi perpektong driver si Alex Albon. May kakulangan pa rin siya sa karanasan sa pakikipagkumpetensya sa mga nangunguna na siyang isa pa niyang kahinaan. Kapag nakikipagkumpetensya ka sa pinakamahuhusay, nagdudulot ito ng matinding presyon at maaaring magdala ng mga bagong balakid na hindi pa pamilyar kay Alex, lalo na't nakasanayan na niyang magmaneho sa isang Williams. Isipin na lang kung biglang magkaroon ng Williams ng pangalawang pinakamabilis na sasakyan sa grid, katulad ng ginawa ng Aston Martin sa simula ng 2023. At ang dahilan kung bakit ko sinasabing pangalawa ay dahil ang Red Bull ay laging gumagawa ng literal na rocket ship bawat season. Nakikita niyo ba ang kanilang 2024 na sasakyan? Ang iba pang koponan ay talagang wala ng pag-asa. Kung biglang magkaroon ng Williams ng pangalawang pinakamabilis na sasakyan sa grid, halata na matinding presyon ang mararamdaman nina Alex Albon at Logan Sargent dahil sa wakas ay oras na ng kanilang koponan na sumikat. Ito ay maaaring magbigay ng maraming pagkakataon para sa mga pagkakamali ng driver. Si Alex din ang makakaramdam ng lahat ng presyon dahil hindi pa gaanong gumagaling si Logan. Si Valtteri Bottas ay isa pang mahusay na driver na mahirap hindi magustuhan, ngunit napunta siya sa marahil ay pinakapangkaraniwang koponan sa grid. Huwag niyo akong intindihin ng mali, mas masaya si Valtteri at ang Sauber F1 team ay mayroon ding mga panahong maganda at masama, ngunit pagkatapos ng anunsyo ng bagong pangalan ng koponan, parang hindi na ito gumagana. Kahit ang kanilang racing suits ay mukhang diretsong galing sa Ben 10, ang performance ng koponan ang totoo'y pumipigil sa kanya. Kayang-kaya niyang gawin ang marami para sa koponan, ngunit muli ito ay isang driver na walang maayos na sasakyan. Maaaring magpatuloy ito ngayong 2024, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang mabagal ang sasakyan, mabagal na nga, mukha pang inisponsor ng WhatsApp. Ngunit sa parehong oras, hindi na rin nagpe-perform si Valtteri ng kasinggaling niya noong nasa Mercedes pa siya. Sinusuri ko ito bilang sanhi ng kakulangan ng presyon. Noong nasa Mercedes, laging pinipilit si Valtteri na mag-perform ng kasinggaling ni Lewis, na sa totoo lang ay lalong nagpapagaling sa kanya sa mga karera. Mukhang si Valtteri ang tipo ng tao na mas gumagaling sa ilalim ng presyon. Kung babalikan ang clip ni Lance Stroll sa huling video, under pressure, diamonds are made under pressure. Hindi yan angkop kay Lance Stroll, angkop yan kay Valtteri. Isa pang kahinaan ay ang hindi pakikinig ng kanyang koponan sa kanyang mga tawag sa estratehiya. Napakahusay ni Valtteri sa paghula ng pinakamahusay na opsyon sa estratehiya, ngunit hindi kailanman nakikinig ang kanyang koponan. Sa Monaco Grand Prix at Dutch GP ng 2023, sinabi ni Valtteri sa kanyang koponan na mag-pit para sa inters.
na sana ay ang pinakamatalinong desisyon na nagawa. Ngunit nagkamali ng husto ang kanyang koponan at dahil sa sunod-sunod na maling desisyon ng koponan, nagtapos siya sa isa pang pangkaraniwang resulta ng karera. Kung nakinig lang ang kanyang koponan sa kanya at nagpit para sa inters bago magsimula ang karera, sana ay nakakuha si Valtteri ng maraming puntos sa buong season. Isa pang pagkakataon ay ang kanyang kahilingan para sa two-stop noong nasa Mercedes pa, ngunit tulad ng inaasahan, hindi rin sila nakinig sa kanya. Bilang isang nagpapakilalang anak ni Fernando, mahirap na hindi maging bias sa paghahanap ng kahinaan para kay El Padre, ngunit hindi maikakaila na ang kahinaan ni Fernando ay ang kanyang mga desisyon sa karera. Ang 100 taong gulang na baguhang ito ay sana ay isang driver na may higit sa 2 World Championships, ngunit dahil sa McLaren, Honda, Ferrari at Alpine, nawala sa kanya ang lahat ng pagkakataong manalo. Sana ay nakakuha si Fernando ng maraming world titles, ngunit dahil sa mga koponan na ito, napilitan siyang harapin ang sunod-sunod na pagkabigo. Huwag kalimutan na lubos na naaakit si Fernando sa mga hindi magandang makina, na lalong nagpapaliit sa bawat pagkakataong manalo. At pagdating sa makina, malaking diin sa GP2 engine na mas mabagal pa kaysa dati. Ngunit isang kahinaan na tunay na taglay ni Fernando na nasa kanyang kontrol ay ang kanyang pasensya. May kakulangan sa pasensya si Fernando, katulad ni Max, kapag nasa likod siya ng manibela. Hindi naman ako nagrereklamo tungkol dito dahil nakukuha natin ang mga iconic na radio message tulad nito. Ngunit pinipigilan nito si Fernando na mag-focus lamang sa karera at nagpapahirap din ito sa kanya na bumuo ng matibay na relasyon sa kanyang koponan. Dahil sa sandaling magkaroon ng problema sa kanyang karera, agad niya itong sinasabi. Ang kahinaang ito ay may mga kalamangan at disbentaha, tulad ng kritisismo para sa koponan upang bumuti. Ngunit minsan ay talagang nakakababa ng moral at nakakaapekto sa performance ng koponan sa buong season. Ngunit mukhang nabawasan ang kawalan ng pasensya ni Fernando sa kanyang pagtakbo sa Aston Martin. Kahit na nagkaroon ng koponan ng pinakamalalang pagbagsak na nakita ko sa kalagitnaan ng 2023, nanatiling kalmado si Fernando sa halip na magwala sa kanila. Sa totoo lang, hindi naman siya nagmamaneho sa 20 sa bawat karera tulad ng ginagawa niya noong masamang panahon ng kanyang McLaren Honda days. Gayunpaman, sa paglipat ng Aston Martin sa isang Honda engine para sa 2026, hindi talaga masabi kung anong klaseng flashbacks ang mararanasan niya. Gaano man natin kamahal si Daniel at ang kanyang ngiti, ang driver na ito ay nahihirapan sa pag-angkop. Nahihirapan si Daniel sa parehong issue kay Checo dahil mas gusto niya ang isang partikular na estilo ng pagmamaneho na hindi eksaktong tugma sa karamihan ng mga sasakyan na nakukuha niya. Halimbawa, ang pagmamaneho niya ng kanyang McLaren car noong 2022 ay napakalayo sa kanyang estilo na nalap si Daniel ni Lando sa Monaco, na halata namang nagpadama sa kanya ng matinding pagkabigo. Nahihirapan siya sa pag-angkop na napakalinaw na nakita noong nasa McLaren pa siya at ipinapakita lang nito kung gaano pa siya kailangang magtrabaho dito sa kabila ng pagiging isang high-performance athlete. Ang huling kahinaan na mayroon si Danny ay lumipas na ang kanyang kasagsagan. Bago kayo magsalita, pakinggan niyo muna ako. Sige, pakinggan niyo ako. Alam kong marami sa inyo ang maaaring magalit sa akin sa pagsasabi nito, ngunit pakinggan niyo muna ako. Si Daniel Ricciardo, gaano ko man kamahal ang kanyang masayahing personalidad, ay hindi na ang dating Danny sa Red Bull kung saan siya nakasama nina Sebastian Vettel at Max Verstappen. Dati, nakakagawa siya ng mga dive bomb mula sa mas malayo pa kaysa sa hairline ni Nikita Mazepin, ngunit ngayon ay wala na siya sa isang competitive na sasakyan at nasa isang Alpha Tauri, na ngayon ay tinatawag na "Give us all your money F1 team." Sa pangkalahatan, hindi na nagpe-perform si Daniel ng kasinggaling niya noong nasa Red Bull pa siya. Ngunit iyan ay tiyak na mapagtatalunan, isinasaalang-alang na siya ay nasa iba't ibang sasakyan na may iba't ibang performance sa loob ng maraming taon. Sa tingin ko ay mahusay pa rin siyang driver. Ngunit mas naniniwala ako na wala na siya ng parehong spark na mayroon siya sa kanyang mga unang taon sa Formula 1. Umaasa ako na maibabalik niya iyon, dahil nagawa niyang makakuha ng kahangahangang qualifying session sa isang sasakyang talagang walang silbi, na nagpasabog sa mga tagahanga sa tuwa. Si Oscar Piastri ay isa sa mga pinakamahusay na rookies na nakasali sa Formula 1. Hindi lang siya talentado, ngunit pinagmukha rin niya ng husto ang Alpine na lalong nagpagulo sa kanila. Ngunit sa kabila niyan, isa rin siya sa mga pinakamababait at pinaka-relax na driver sa grid, kaya't halata na napakahirap na humanap ng kahinaan para sa kanya, maliban sa isa, ang kanyang kakulangan sa karanasan.
Halata na mahusay na nag-perform si Oscar noong 2023 at sana ay mas mahusay pa kung hindi nagpasya ang McLaren na gumawa ng sasakyang hindi gaanong aerodynamic kaysa sa paper airplane na gagawin ng aking pinsan. Ngunit ang punto ay, anuman ang kahangahangang performance ni Oscar Piastri noong 2023, baguhan pa rin siya, katulad ni Fernando Alonso, at maaaring madali siyang magkamali bilang baguhan. Sana ay hindi mangyari iyon dahil may kahangahangang talento at sipag si Oscar. Ang susunod na kahinaan na maaaring mayroon si Oscar ay ang pagiging pangalawang driver para sa McLaren. Alam kong kahit sabihin ng McLaren na walang number 1 driver ang kanilang koponan, sa extension ng kontrata ni Lando Norris, parang ipinahihiwatig nito na hindi si Oscar ang pangunahing prioridad sa koponan. Gusto kong linawin na maaaring hindi ito totoo at maaaring hindi kayo sumang-ayon sa akin at lubos ko itong naiintindihan, ngunit sino ang nakakaalam? Baka sabihan si Oscar na magpalit ng posisyon kay Lando ng ilang beses kung kailanman silang maglalaban para sa isang championship. Maaaring mangyari ito tulad ng kina Bottas at Hamilton ulit. Ngayon dahil ang dalawang kahinaan na ito ay mga hula lamang para sa hinaharap, isang pangunahing nakikitang kahinaan na mayroon si Oscar Piastri ngayon ay ang pagiging masyado niyang mahigpit sa sarili. Maraming beses na sa mga post-race interview ay sobra-sobra niyang sinisisi ang sarili sa paggawa ng isang simpleng pagkakamali at ito ay maaaring magdulot ng pagbaba ng kumpiyansa at lubos na makaapekto sa kanyang moral at performance sa isang race weekend. Naiintindihan ko na marahil ay masyado siyang kritikal sa sarili. Ngunit, Oscar, bigyan mo ang sarili mo ng mas maraming papuri. Ito ang iyong unang season sa F1. Iniwan mo ang koponan ng Pransya. Tiyak na ipagmamalaki ka ni Fernando. Lumipat ka sa McLaren. At kung magkamali ka ng kaunti, ayos lang iyan. Kahit ang pinakadakilang driver sa lahat ng panahon sa Formula 1, si Nicolas Latifi ay bumabangga sa ilalim ng safety car. Kaya Oscar Piastri, ayos ka lang, ipagpatuloy mo lang. Ngayon, mayroon tayo ng magiging may-ari ng restaurant sa hinaharap, si Yuki Tsunoda. Ang pangunahing kahinaan ni Yuki ay ang kanyang pag-uugali, na napaka-pamilyar kay Max Verstappen, ngunit mas kapansin-pansin ito sa kanya. Napaka-explosive niya sa radyo. At kung ikukumpara natin ang mga F1 driver at ang kanilang galit sa mga pampasabog, si Yuki at Max ay marahil ang dalawang pinakamalaking bomba. Ang kanilang galit ay walang kapantay at nagdudulot ito sa kanila na magkamali, lalo na kay Yuki kung saan ang kanyang galit ay tuluyang lumalamon sa kanya sa gitna ng karera at lumilikha ng mga sandali tulad nito. Isa pang kahinaan ni Yuki ay ang kanyang kawalan ng pasensya na hindi ko masisisi sa kanya dahil nagmaneho siya para sa Alpha Tauri na siyang pinakamalaking problema noong 2023, bukod sa Haas syempre. Ngunit, katulad ng kanyang pag-uugali, ang kawalan ng pasensya ni Yuki sa mga karera ay nagdudulot sa kanya na magkamali na nagkakahalaga sa kanya ng mga posisyon na napakahalaga. Talagang mabilis si Yuki, may talento at kasanayan siya. Ngunit ang kanyang kawalan ng pasensya ay nagpapawala sa kanyang pagiging kalmado at nagpapagawa sa kanya ng mga galaw na hindi pa lubos na napag-isipan. At maniwala kayo sa akin kapag sinabi kong ito, dahil literal na mayroon akong parehong issue kapag naglalaro ako ng anumang racing game. Ang pag-uugali at kawalan ng pasensya ni Yuki ay maaaring magdulot pa sa kanya na gumawa ng isang bagay na sobra sa gitna ng karera. Ngayon, sa lahat ng mga kahinaang ito na tinukoy kay Yuki, isa lamang ang maaaring maging huling kahinaan para sa kanya, at iyon ay ang pagiging isang mapanganib na driver. Ang galit kasama ang isang sasakyang hindi competitive ay maaari lamang magdulot kay Yuki na gumawa ng mga desperadong galaw sa track. Minsan ay kahanga-hanga niya itong nagagawa, ngunit minsan ay lubos siyang nagkakamali. Ang pagiging isang mapanganib na driver niya ay parang tama o mali. Kung totoo lang ang sasabihin ko, ngunit sa karamihan ng oras, mas madalas itong mali. At bilang bonus na kahinaan para kay Yuki, na marami ang nakalimutang ituro at ito ay lubos na nakapanlulumo. Ang kahinaan na ito na mayroon si Yuki ay talagang nakakamatay at marami ang nakaligtaan dito. At syempre, marahil ay nagtataka kayo kung ano nga ba ito. Well, ito ay ang kanyang problema sa tiyan. Si George Russell ay isang driver na talagang talentado sa track, ngunit ang problema ay, maaari rin siyang maging kasing mapanganib. Sumusumpa ako na walang isang season kung saan maayos ang takbo ng driver na ito. Laging may insidente na nangyayari sa kanyang mga season sa Formula 1. Kung ito man ay mula sa pagpapadala ng isang napakapositibong mensahe kay Valtteri Bottas pagkatapos bumangga sa kanya o pagbe-fist bump sa bawat driver na nakikita niya, ngunit sa halip na kamay, gulong ang ginagamit niya. Ang punto ay, mapanganib si George at hindi siya makaiwas sa gulo.
Ang driver na ito ay naaakit sa mga insidente sa track kung ito man ay sanhi niya o ng iba o ng sasakyan. Ang susunod na kahinaan ni George Russell ay ang kakulangan ng presyon. Sa Qatar Grand Prix, nang sa wakas ay may bumangga sa kanya, labis na na-pressure si George na mabawi ang lahat ng posisyon na nawala sa kanya at ito ang nagtulak sa kanya na mag-perform ng mahusay sa karera. Mula sa pagkabangga sa simula ng unang lap, nakabawi siya at umabot sa pole sa pagtatapos ng karera. Ngunit sa esensya, si George ay napakapamilyar kay Valtteri. Sa ilalim ng presyon, mahusay siyang nagpe-perform. At muli, kung titingnan natin ang clip ni Lance Stroll, under pressure, diamonds are made under pressure. Hindi pa rin yan si Stroll, yan ay sina George at Valtteri. At sa wakas, ang huling kahinaan ni George Russell na talagang nagpapabago ng laro ay ang mga gulong sa likod. Bakit? Dahil hindi kayang mag-overtake ng driver na ito nang hindi bumabangga sa ibang sasakyan. O sa madaling salita, hindi mo pwedeng ilagay si George Russell sa isang sasakyan at asahan na hindi siya babangga sa ibang tao. Mahalin man siya o kamuhian, well, sa totoo lang, ang unang opsyon talaga dahil hindi ko alam kung paano mo siya kamumuhian. Ngunit isang matinding kahinaan para sa kanya ay ang kanyang karanasan. Literal na sa anumang team interview o aktibidad na ginagawa ng Sauber F1 team, sina Zhou Guanyu at Valtteri Bottas ay laging may relasyong mag-aaral at guro at may magandang dahilan. Si Valtteri ay halos master ni Zhou at si Zhou Guanyu ay parang po. Ang dinamikong ito ay nagpapakita lamang na malayo pa ang lalakbayin ni Zhou at kailangan pa niyang paunlarin ang kanyang laro at kasanayan upang makamit ang maraming bagay sa Formula 1. At isang paraan ay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanyang karanasan sa paglipas ng panahon. Madali nating makikita na magiging mas mahusay siyang driver at hanggat gumawa ang Sauber F1 team ng magandang sasakyan para sa kanya, makakamit niya ang maraming bagay. Ngunit ang problema ay, ang paggawa ng Sauber F1 team ng isang magandang sasakyan ay parang paghihintay sa susunod na Super Blue Moon. Hindi ito mangyayari sa lalong madaling panahon. Ang huling kahinaan ni Zhou ay hindi siya namumukod tangi. Ang kanyang personalidad ay hindi kasing lakas ng ibang F1 driver na nagpapahirap para sa atin na kumonekta sa kanya. Sa tingin ko, mas namumukod tangi sina Logan Sargent at Oscar Piastri sa kabila ng pagiging nasa Formula 1 sa loob lamang ng halos isang taon kumpara sa dalawang ito. Si Zhou ay isang napakatahimik na tao sa ngayon at nagpaparamdam lamang ito na hindi siya kasing espesyal ng iba. Hindi ko sinasabing hindi siya isang espesyal na driver, ngunit, aminin nyo, hindi lang talaga siya namumukod tangi. Medyo katulad ito kay Pierre Gasly. At sa wakas, mayroon tayo ng smooth operator, si Carlos Sainz. Ang kanyang unang kahinaan ay halata na kapareho ni Charles at ito ay pangunahing para sa Ferrari, ang koponan na pisikal at mental na hindi kayang suportahan ng alinman sa kanilang mga driver pagkatapos ng 2007. Ang Ferrari ay isang palabas, kung ito man ay mula sa pit stops kung saan maaari kang tapusin ang isang kumpletong pagkain habang pinapanood dito, mga pit stop kung saan hindi sila handa o mga estratehiya na ginawa ng isang taong may 2 brain cells lamang o mga engineer na hindi tumutugon at hindi alam kung ano ang nangyayari sa kalahati ng oras. Anuman, ang Ferrari ang pumipigil kay Carlos, kaya niyang makipagsabayan sa bilis ni Charles sa koponan at hindi problema pagdating sa kasanayan o talento. Ayos na ayos siya bilang driver, kahit na paminsan-minsan ay mahilig siyang mag-gravel rallying tulad ng kanyang ama. Ngunit sa wakas, ang huling kahinaan ni Carlos Sainz ay isang bagay na kamakailan lamang lumabas at iyon ay ang katotohanan na siya ay mawawalan ng trabaho. Ang driver na ito ay papalitan ni Lewis Hamilton sa 2025 at marahil ay ganito ang hitsura niya pagkatapos niyang marinig ang balita. Si Carlos ang pinakamahusay na smooth operator noong 2023, ngunit tinanggal pa rin siya ng Ferrari. Hindi ko alam kung napapansin ito ng koponan, ngunit Ferrari, kahit na si Lewis Hamilton pa ang nagmamaneho para sa inyo sa 2025, hindi ibig sabihin na mananalo kayo sa championship. Ang problema ay hindi sa inyong driver lineup, ito ay literal na lahat ng iba pa. Ang mga problema ng koponan ay napakalinaw nang ginamit nila ang isang 4-segundong pit stop sa kanilang promo video. Ngunit saludo ako sa pagiging mabagal sa harap na gulong sa kaliwa, at least tumpak ito sa totoong mga pangyayari.